Gising, gising, bayang nakapikit. Imulan, matang hindi singkit. Hindi ba nakikita, di ba nadarama? Hayag ang panluloko, papayag ba tayo? Tumindig, bumangon, harapin ang pagsubok, yakapin ang hamon, sandata ay prinsipyo, pag-ibig sa bayan, ang gawing panlaban, kung may alinlangan sa'yong kakayahan. Pilipinas, Pilipinas, para lang sa Pilipino. Pilipinas, ito ay atin, hindi sa kung sino-sino. Sana'y laging isa puso ang awit ng Pilipino. Ang mamatay, ang mamatay, ang mamatay ng dahil sa'yo. Gising, gising, kayong nahihimbing, pakinggan pagsamo ng bayang nanininding. Tapos na ang araw ng pagiging alila, ang lahing Pilipino ay tunay na dakila. Tumindig, bumangon, harapin ang pagsubok, yakapin ang hamon, sandata ay prinsipyo, pag-ibig sa bayan, ang gawing panlaban, kung may alinlangan sa'yong kakayahan. Pilipinas, Pilipinas, para lang sa Pilipino. Pilipinas, ito ay atin, hindi sa kung sino-sino. Sana'y laging isa puso ang awit ng Pilipino. Ang mamatay, ang mamatay, ang mamatay ng dahil sa'yo. Pilipinas, Pilipinas, para lang sa Pilipino. Pilipinas, ito ay atin, hindi sa kung sino-sino. Sana'y laging isa puso ang awit ng Pilipino. Ang mamatay, ang mamatay, ang mamatay ng dahil sa'yo. Nagmula sa isang lahing malaya, marangal, matapat, mayapa. Di ka dapat maparihara. Tanong nangyari sa dangal, ba't
pati pangalan sinugal para lamang magkamahal hanggang sa maging usakal. Maaari pang magbago kahit san ka man patungo. May daang pabalik sa tama kung saan ka nagmula. Maaari pang magbago kahit san ka man patungo. May daang pabalik sa tama kung saan ka nagmula. Isang laging malaya, matapat, marangal, payapa. Ngayon na ang simula, isang laging may laya, matapat, marangal, dakila. Dito tayo nagmula, dito rin magsisimula. Dito tayo ang simula. Oo, dito ang simula. Opinyon at pananaw. Ito ang palatuntunang maghahayag Hanilet Peñas Cosas, salamat sa pag-like na isa ka na sa BSCC Family. At pambansang usapin. Maglalahad ng mga konkretong pananaw para sa sambayan ng Pilipino. Opinyon at pananaw. Kasama ang inyong kapanalig at abang lingkod, Tony Salaw. Okay, magandang hapon, isang mapagpalaya at isang makabuluhang pagbati na magandang hapon po sa lahat ng ating
minamahal ng mga kabayan sa iba't ibang panig ng bansa. Sa iba't ibang panig ng mundo. At syempre, pag sinabi nating bansa dito, Luzon, Visayas, Mindanao, kabilang po dyan ang Cordillera Administrative Region and of course, ang Bangsamoro, itong Bangsamoro, itong arm, no? Itong Bangsamoro, at yung tinatawag nating mga kapatid nating Muslim dyan sa Kamindanawan. Magandang hapon po. Assalamualaikum. At yung mga nasa ibayong dagat, yung ating mga nasa ibayong dagat, yung ating mga Filipino communities, nasa malaking bahagi ng Estados Unidos, dyan sa malaking bahagi ng Europa, malaking bahagi ng Taiwan, ng Hong Kong, yung ating mga overseas Filipino workers, magandang hapon po. Tayo magkakasama hanggang sa pagpitada po naman ng alas 5 ng hapon. Medyo maiiba ho yung ating time slot because we are doing some program movements. Para nang sa ganun, mas mapag-ibayo ho natin yung ating paglilingkod sa ating minamahal na mga kababayan. Huwag ho kayo magtaka dahil kapag Lunes, at Miyerkules at Biyernes, yung alas 5 po hanggang alas 6 ay doon yung maulinigan at matutunghayan si Kuya June Padilla. Doon sa palatuntunan kung saan kanyang tinanganan nung unang sigwada nitong ating broad streamcast communicators. At pagkatapos dito naman itong alas 2 hanggang alas 3, ito po yung time slot na ini-adjust ng ating kasama si Doy Del Castillo. Kaya si Doy Del Castillo po ay nasa alas 10 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi. At itong alas 4 hanggang alas 5 po, o yung 3 to 4, yung 2 to 3 ang iniwan ni Doy Del Castillo, tapos yung 3 to 4, ito po yung iniwan naman for the meantime ni Cathy Tubenosa. At yung alas 4 hanggang alas 5, ito po sana yung tatanganan nitong si Kay Dacer, but unfortunately, medyo may mga mahalagang dokumento pa siyang inaayos dyan sa gawi po naman ng Batangas Province. Pero magkaganon man, tulad ho nung naipangako namin sa inyo, mas lalo ho nating pag-iibayuhin yung ating pagsisilbi at pagbibigay daan sa ating minamahal na mga kabayan sa pamagitan po ng pag-agapay sa kanila po namang mga tinatawag na karaingan, lalo tigit kung pagbibigay at paglalatag ng mahalagang impormasyon. Ito po ang aming isasagawa para lang sa ganon ay maging kaigaya-gaya sa ating mga kababayan. At ito po ang isa sa mga naipangako namin, isa sa mga commitment ho namin na mas pag-iibayuhin po namin ang ating paglilingkod sa ating minamahal na mga kababayan. Okay? At doon po sa mga kabubukas lang marahil, yung iba maaaring naulinigan ninyo sa iba't ibang himpilan ng radyo, o maaaring iba natunghayan na rin doon sa tinatawag natin mga traditional at mainstream media, television. Kung baga sa malamang naka-take advantage na kayo na matunghayan na talagang jump pack na ang mga pangunahing ospital dito sa National Capital Region dahil nga po sa padagdag ng padagdag ang nagkakaroon ng infeksyon ng COVID. Itong tinatawag na Delta variant. Dahil ito naman yung sinabi natin nung una pa dahil sinabi nitong si Ginoong Francisco Duque III, yung ating butihing kalihim ng kalusugan, at ditong si Yusek Rosario Berhere, pareho yung taga Department of Health. Sinabi nila nung unang ilang piraso pa lang meron niyang Delta variant, wag daw mabahala. Okay? Wag daw mabahala, relax lang. Inhale, exhale, yan ang nangyari. So, yan, dumoble na at ilang araw na nagwa-8,000 ang naiimpeksyon, Ilang araw na lumipas, maski itong weekend. Kaya itong nakalulungkot na pangyayari dahil hindi naman natin sinasabi nagiging pabaya itong ating mga nasa kagawaran ng kalusugan. Subalit, maski nung una pa lang, nung nakalipas na taon, madalas sinasabi ni walang dapat ikabahala ang Pilipinas. Ito yung sinasabi nitong si Health Secretary Duque. Walang dapat ikabahala, walang dapat
ikapangamba. Itong nangyari, di ba? Umabot tayo ng milyon, ngayon, ako sa pakiwari ko po, baka umabot ho tayo ng hindi pa natatapos ang taong kasalukuyan, umabot ho tayo ng 2 milyon ang ika nga magkakaroon ng ganitong infeksyon, itong COVID-19 infection. Hindi ho ba? Pero siguro, marahil, tingnan ho natin kung ano pa yung mga susunod na kabanata na isasagawa nitong ating mga nasa poder ng kapangyarihan, kung ano dapat nilang gawin. Dahil hindi ho natin malaman kung ano na ang magiging outcome. Dahil unang-una, marami na hong ospital na nagdeklara na jam-pack na ho sila. Ultimo, itong the medical city, yung kanilang emergency room, yung kanilang ICU, yung ilang mga silid dyan sa naturang ospital, jam-pack na rin ho, puno na rin. Ilan pa ho ang puno. Marami pa hong ospital. Ganon din na ho yata yung Makati Medical Center. At ganon din po naman ang St. Luke's. Tingnan ho natin, alam naman ho marahil nitong mga nasa poder ng kapangyarihan kung ano ang nangyayari at kung ano yung mga pangyayari na dapat naagapan noong pa. Ang hindi ho natin maintindihan, wala, nagkanya-kanyang postura. Itong mga nasa IATF, yung Interagency Task Force, kanya-kanya sila ng statement, so kanya-kanya rin sila ng kapalpakan. O, di ba? Kaya ang nangyari, ganun. So, kapag halimbawa nagkaroon ng karagdagan, sino sisisihin? Mga tao na naman, matitigas daw ang ulo. Well, nandun na tayo. Pero, the mere fact na kayo ang nasa poder ng kapangyarihan, dapat mas gampanan ninyo ang inyong papel. Marami po sa ating mga kabayan, sinasabi Alex nyo, C. pasaway. Aquino, salamat sa kabila pag-like ng na isa ka na pagsugod, sa BSCC bukod sa family. merong face mask, merong tinatawag na face shield pa. Tumatalima naman Ang problema nga lang po, doon sa pagtalimang isinasagawa nitong ating minamahal na mga kabayan, hindi ho sila Samuel Gabot, nagkakamali ng salamat mga sa tinatawag pag-like na isa ka na na sa pagsunod, BSCC kung ano yung family. mga tinatawag na health protocols. But the problem, may mga pagkakataon na ang sinisisi lagi nitong mga nasa poder ng kapangyarihan, itong ating mga kababayan na tumatalima naman sumusunod doon sa mga iniaatas nitong ating nasa poder ng kapangyarihan. That's the problem. Anyway, mga kaibigan, mamaya ho ay bibigyan natin ng daan ang ilan pa rin sa mga dapat mabatid ng ating mga kababayan, lalo tigit yung mangyari ho kasi yung ilang mga bilang na sa areas sa labas ng Metro Manila, ito pa ho yung isa. Kinakailangan ma-monitor to ng matama, dahil nga sa pagtaas nitong bilang ng mga kaso ng COVID-19. Ito nga yung sinasabi ng research group mismo, yung grupong taga-saliksik. We still don't know kung ito yung Okta Research, Pero anyway, nagkaroon din yata ng budget ito sa gobyerno itong Okta Research na ito. Di ba? Anyway, sa ating po naman pagpapatuloy, tingnan muna natin, alamin muna natin itong mga bibigyan muna natin daan ng tinatawag na nagsipag share o ika nga ay nakibahagi dito sa ating pagsasimpapuwid. Si Hanelet Peñas Cosas, all the way from, nasa ibang bansa ito si Hanelet. Maraming salamat, Hanelet Peñas Cosas, sa iyong partisipasyon. Ganon din naman dito kay Ma'am Angelica pa. Sabi niya, wow, a blessed Tuesday, Sir Tony and sa BSCC family. So glad to back on air po. More power and safe always. God bless. Ayan, Godspeed. Thank you so much. Yan. Ayan. Nasa si Hanilet? Ayan. Hanel Peñas Cosas. Si Kuya Charlie Fry. Yan. Good afternoon. Good afternoon, Kuya Charlie. Thanks so much. Thank God. At naalpasan natin. At siyempre, importante. Importante na maisa katuparan natin yung ating ipinangako sa ating minamahal na mga kababayan. Maligayang panonood rin kay Ma'am Leonora Rose Morales. Ma'am Leonora, magandang hapon po sa inyo. Ayan.
Si Kuya Sammy Gabot, asintado. Kumusta ka na, Kuya Sam? I'm enjoying watching your time slot. Yung asintado. Mamaya ho yan, no? Alas 6 hanggang alas 8 ng gabi. Lunes ho yan hanggang Biyernes. Si Kuya Alex Aquino all the way from Parang Marikina. Ayan, si Kuya Alex Aquino, nanonood siya ngayon. Ayan. Okay? Ayan, sabi ni Ma'am Angelica Paz na nauubos na po Greek alphabet sa mga nagsusulputan ng COVID-19 variants, sir. Ayan. Yet, madami pa rin ang hindi nababakunahan. Yun ang sinasabi natin eh. Kaya nahihinto yung pagbabakuna dahil wala akong ano. Ang dapat ho kasi rito, actually nung pa ho natin nabanggit ito, no, dapat all accounted for. Dapat nakasegregate yung donasyon at yung binili ng gobyerno, ng pamahalaan. Pero parang hindi yata nagkaroon ng katuparan niya. Wala tayong transparency eh. Ilan ba talaga ang ipinamahagi? Pinagmamalaki kasi yung China. O yan, marami ng ano. O ilan ba talaga? Wala namang binibilang na ano eh. O ngayon, nagdatingan yung mga nanggaling ng Estados Unidos. Yung Pfizer. Yung Moderna. Yung Johnson and Johnson. Yung hindi ko alam kung yung Sputnik ng Russia meron na ring ano yan, talaan na nagdatingan kung donasyon or whatever. Basta gano'n, ihiwalay lang yung donation from the Novax facilities, no? COVAX facilities. Okay? At pagkatapos, ihiwalay din naman yung binayaran ng pamahalaan. Para kwentas klaras, hindi naguguluhan yung mamamayan. Dahil, imagine, hindi ho natin maiiwasan na hindi mag-isip, walang maglaro sa kaisipan ng bawat Pilipino na magkaroon ng tinatawag na pagdududa. Hindi ho natin maiwasan na malambungan ng tinatawag na pagdududa, pagsususpetsa ang ating mga kabayan. Dahil hindi ho ninyo inilalagay o ika nga inilalatala. Yung galing ho ng ano, meron na ho tayong dumating. Salamat sa Simula pag-like pa na isa ka na sa galing ng BSCC China, family. galing ng Estados Unidos, walang ganun eh. Kaya nagugulumihanan, hindi ho natin masisisi yung ating mga kabayan dahil imagine, marami sa ating mga lawmakers from the two chambers of Congress, no? Ang House of Representatives at ang Senate of the Philippines. Nagpasa sila eh. Nagpasa sila ng para dyan, ng budget, yung bayanihan 1, 2, 3. Ano nangyari? 'Di ba? Sabi ganun, ganito, ganyan. Hindi natin malaman kung nasaan na. Bukod pa yung iniutang, Bukod pa yung inutang. Every time na magsasalita itong si Pangulong Duterte do sa replay, sanitized na talk to the people, itinuturo na si Sunny Dominguez. Ito naman si Sunny Dominguez, nagtataka ako, hindi nagpapatawag ng press conference para ipaliwanag. Hindi naman siya dumarating doon sa ano eh. Kung may cabinet meeting, dapat kasama siya doon para maipaliwanag niya. Doon sa late night talk to the people, dapat na ipapaliwanag niya. Ituturo ni Ginoong Duterte, itong si Sunny Dominguez, hindi naman nagpapaliwanag. Tapos ingunguso itong si pagka medyo may problema sa nakasasagot naman, but the problem, iwas puso yung sagot. Itong si Secretary Duque. Kapag ang pagsasalitain mo naman dito, si Ginoong Harry Roque, maliligaw ka lang eh. Maliligaw ka lang doon sa katotohanan. Doon sa nagdudumilat na katotohanan. At kapag medyo kinontra mo, yung mga taga-Malacanang press corps, pagka medyo kinontra, di ba, binebenga niya. Di ba? Napansin nyo ba yun? Ilang piraso na nga lang yung nagpa-participate dyan na miyembro ng Malacanang Press Corps pagkatapos bebenggahin mo pa yung iba. Paano kang irerespeto niyan? Ang isang official spokesperson dapat marunong siyang makipag-communicate. Number 1 yan eh. Wala tayong pakialam kay abogado siya kay hindi. Ang importante marunong makipag-communicate. At isa pa, number 1 rule, dapat nanggaling sa hanay ng mga practitioner kung magiging tagapagsalita ka, mapa-local o mapa-national.
para mas epektibo. Pero depende pa rin yan eh. Depende pa rin yan. Depende pa rin yan sa tagapamuno ng bansa kung sinong gusto niyang kunin. Siguro, ligayang-ligaya, sobrang labis ang ligaya ditong si Ginong Duterte, dito kay Roque, kaya hindi pinapalitan. For the meantime, napalitan itong si di ba? Si Patalo, si Panelo, di ba? Oh. Pinalitan nga nitong si Roque. Yun pala, mag-aambisyon ding tumakbo. Sus, para santisimang buhay ito. Unahin nyo muna itong problema. Actually, ang tagal-tagal natin pinauulit-ulit ito. Hanggang sa palaki na ang nagkakaroon ng impeksyon. Tapos, pamumuliti ka pang uunahin ninyo. So, hindi ba? Kaya nakakalungkot eh. O sino matutuwa niyan? Maligayang panonood rin kay Kuya Adriano Santos, si Kagawa Ding Santos, all the way from the league, Balagtas, Bulacan. Ayan. Ayan, nasa Canada pala si Hanelin Peñacosas. Peñascosas okay. Si Kuya Ding, si Kagawa Ding. Ding Santos ng Dalig, Balagtas, Bulacan. Sabi ni Hanelet, nasa Canada ng araw siya. Okay? Josephine Roquero, Huge good afternoon Salaw, salamat sa pag-like na isa ka na sa Happy Tuesday. BSCC Keep safe family. and take care of your health. God bless and God first. Thank you so much for that godly reminder kay Ma'am yes. Kay Ma'am Josephine Roquero. Thank you so much. Okay. Si Charlie Price, sabi niya, Pacquiao, kumalas. Benga, Isko, kumalas. Benga. Ayan. Itong si Lacson, lalabanan daw. Sila sa 2022. Deadma niya. Ay nako, medyo pinakawalan na ni Kuya Charlie yung ilang ilang mga natalisod ng istorya. Anyway, titingnan natin, marami pang susunod na mga kaganapan dyan, Kuya Charlie. Marami pa. Kumbaga sa iniisa-isa lang yung tinatawag na pahina ng kasaysayan, lalo tigit sa larangan ng politika. Marami ang nagtatanong, marami ang nababalot ng yung tinatawag na yung kanilang kaisipan nalalambungan ng kung ano-ano pagka pumasok na yung politika. 'Di ba? Mercedes, Anong salamat sa sinasabi ng mga pag-like na kababayan isa ka natin, na sa lalo tigit BSCC yung, family. Lalo tigit yung hindi nila mabantayan yung kanilang mahal sa buhay sa ospital because of this COVID cases, because of COVID-19. Mapag-isip mo pa ba yan ng laro sa politika? Hindi na, di ba? Ang ipinagtataka ko lang, Imelda G, dito, itong salamat mga sa nasa pundad pag-like ng na isa ka na kapangyarihan, sa BSCC family. habang nagkakaroon ng kasagsagan ng pandemya, nagkakabit pa ng mga tarpaulin, kung ano-ano. Tapos itong si Kusi, kung ano yung kinukusi-kusi niya doon sa partido. Well respected yung partidong yan, maski ilang piraso yung nanguna dyan eh. Pero ngayon nakakawala ng respeto pagka ganyan. Inirespeto ni Gunong Manny Pacquiao yan, but the problem, itong isa, hindi ko malaman kung anong ambisyon nito. O baka nakahilera rin para tumakbo. Di ba? Etong kaya pala pa na yung grandstanding, kakandidatong senador. Dati lumusot na siya yung Kabayan Party List. Yan si Roque. Ang problema, kumalas ulit. May nag-aambisyon na mas mataas sa posisyon. Nag-aambisyon na mas mataas na gusto niya sa Senado, ayaw sa Kongreso. Di ba? Sino-sino pa? Ang dami diyan pumupostura. Yung akala nila naging maganda yung performance nila bilang mga cabinet secretary. Pero kung tutusin, take note of this. Markado po kayo. Markadong-markado po kayo sa sambayan ng Pilipino. I mean, kung may ambisyon kayo, medyo wag na ho kayo magsinungaling. Di ba? Mas makabubuti yun Maging tapat kayo sa mamamayan, maging tapat kayo sa inyong tungkulin na pinanumpaan.
That's it. Walang labis, walang kulang. Pero kapag nagsinungaling kayo sa mamamayan, that's gonna be your end. Ah, hindi nyo makakamit kung ano man yung plano nyo sa buhay. Hindi nyo makakamit kung ano man ang kagustuhan ninyo na papasukin ang larangan ng politika. Maniwala kayo sa akin, Sus Maria Santissima. May mga pagkakataon ho kasi, mapapansin naman ho ninyo, di ba? Kapag medyo, medyo pasipsip blues muna. Sisipsip muna tayo. O, ganyan, di ba? Hayos simurin yung puwet eh. O, di ba? Para mapansin lang. O, siyempre, pagka napansin na ganyan, eto na. O, pupustura na. O, siyempre, kapag naging keynote speaker yung bababanggit, ganito, ganyan, ganito, ganyan. O. Ang pinagtataka ko lang ho dito, dapat medyo, sinasabi, pagod na siya. Pagod na siya. Eh, ba't kakandidato pa? Sus Maria Santisima ang buhay rin. Ha? Bakit ganoon? Ha? Bakit ganoon? Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast. Mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Opinyon at pananaw. Ito ang palatuntunang maghahayag ng mga mapagbuong opinyon sa mga pangunahing issue at pambansang usapin. Maglalahad ng mga konkretong pananaw para sa sambayanang Pilipino. Opinyon at pananaw. Kasama ang inyong kapanalig at abang lingkod, Tony Salaw. Okay, papatuloy tayo sa ating pagpapatuloy. Bibigyan daan ko lang ho itong patungkol dito sa sinasabi nitong mga public educators. Natatanggap pala sila 1,000 piso. Dahil inaprubahan pala ni Pangulong Duterte yung pagre-release ng insentibo para sa mga teacher na nagkakahalaga ng 910 milyong piso. Ito yung sinasabi ng DepEd. So may tigwa 1,000 po kayo, yung mga guro yung mga maghihirap na naman sa eleksyon, may tigi 1,000 kayo. Hindi natin malaman kung ayuda ito o kung ano man. Anyway, sa atin po namang pagpapatuloy, yung ating bansa, yung ating ekonomiya. Sinasabi ho kasi ng Philippine Statistics Authority na lumago ang ekonomiya ng Pilipinas ng 11.8% sa ikalawang bahagdan ng 2021. At yung latest performance ho kasi ay nag-shift mula sa 17%, nosedive ho ito. Kahalintulad na bahagdan nung nakalipas sa taon na 3.9% na pagbagsak do sa unang bahagi ng 2021. So umangat ang ekonomiya at medyo nakawala na doon sa tinatawag nating recession. Ayan, okay. At bukod rito, medyo natawag din ho yung pansin natin dito sa laro ng politika. Sinasabi ho kasi, siniwala to ni Vice President Leni Robredo na kinakaugnay niya rin itong si Senator Manny Pacquiao sa ilang mga politiko na para makahanap ng tinatag na common ground para dito sa 2022 elections. But the problem, nasa ibang bansa pa si Manny
at makikipagtunggali pa doon sa kanyang ano, si Spence yata yon, yung boksingero. Di ba? Okay? Ah, ah, okay. Sinasabi ni Vice President Robredo ay sa akin, I repeatedly said this. I don't think the country can last another 6 years with the kind of governance. Palagay ko hindi na ano. Alam mo ninyo, sa totoo lang, napaka ano kumbaga sa ano, napakahirap po kasi, napakahirap sa totoo lang. Ang ugali nating mga Pilipino, kapag ka hindi na nakatiis sa isang bagay, pumapalag na yan, nag-aalsa. Aantayin pa ba yan? Kinakailangan pa bang antayin yan? Alam mo ninyo, sa totoo lang, mas maraming matutuwa na mga kababayan natin kapag ka medyo nagkaroon na ng humupa na. Humupa na at medyo nawala na yung pag-ambisyon ng magpapamilya. Di ba? Kung kinakailangan, doon na lang sila sa Davao. Di ba? Mas mainam yun. Dahil yan, dumili tayo, dynasty. Magkahiwalay pa para masiguro nila. Di ba? Magkahiwalay pa ng partido, magkahiwalay pa ng ano. Yung isa, vice president, yung isa, tatakbong presidente. Samantalang local local yung ano nila, yung hugpong ng pagbabago. Local party, regional party, ika nga. Pero anyway, we still don't know. Pero alam mo ba ninyo, nabanggit ko kanina lamang ang patungkol dito sa sinasabi natin na ang Pilipino matiisin, pero kapag hindi na nakatiis yan, nag-aalsa yan. Pumapalag, ika nga. Kaya ako naniniwala, hindi ba nakita ninyo? Yung mga survey, ilang beses yan, palitan lang Palitan yan, yung tinatawag na itong survey group na ito. Pagka medyo kinumission mo ito, yung Social Weather Station at saka yung Pulse Asia. Pagka kinumission mo ito, sigurado, nangunguna ka 90% pang mahigit. Di ba? Kumbaga sa ano yan, siyempre, hindi natin sinasabing bayarin ito or whatever. Mag-ano sila, hahanap sila ng 1,500 na respondents. Di ba? Yan ba yung populasyon ng Pilipinas? Hindi naman 110 million tayo Subukan yung palagay ko, lalawit ang dila niyan sa pagod. Subukan yung kunin yung yung datos mismo ng 110 million ng mga kababayan natin. Wag na yun. Yung mga bagong rehistro na lang dyan sa COMELEC. Kaya dun sa nabanggit ko kanina, dun sa ating minamahal na mga kababayan, ang mga Pilipino matiisin ho yan, matyaga. Pero kapag medyo ito'y nangawit na, hindi na nakatiis, hindi nyo kayang pigilin ang pag-alsa ng ating mga kababayan. Maniwala, itaga nyo sa bato yan. Kaya yung kasabihan sa kinanti-kanti ng munting palakol, darating ang panahon na ito ay makabubuwal din ng malaking punong kahoy. Sino yan? Alam nyo na kung sino. Di ba? Sinasabing makapangyarihan sa lahat. Yung ika nga yung anong tawag dito? Ano sinasabi ng mga bata? Yung ba yung presidente natin? Bakit siya nagmumura? Anyway, ayan, nakatutok pa rin si Kagawad Ding Santos dyan sa Barangay Dalig, Balagtas, Bulacan. And of course, si Ma'am Mercy Ong. Ayan, si Kuya Alex Aquino mula sa Parang Marikina. Tutok na tutok pa rin. Si Ma'am Mercy Ong, sakit ng ulo ang politiko. Pero kung sanay ka, lalo na
ah, sa hangad na mangurakot, go, gagabayan ng Diyos. Ah, sana maayos ang magiging takbo ng bansa ng Pilipinas. Well, let's hope and pray for that, Ma'am Mercy, no? Yan din ang dalangin ng maraming Pilipino na medyo mabago na dahil wala, nangangawit ni mga kababayan natin sa nangyayari. Sa totoo lang. Kaya dapat medyo magkaroon ng tinatawag na yung tunay na pagbabago. Wala, drawing lang yung pagbabago ng nakalipas Wala namang nagkaroon ng katuparan, hindi naman natupad, walang naging katuparan diyan. Merong natupad diyan, mga ganong ito, pero iba yung hindi naman kanila yung kinuha lang nila yung kredito noon. Kaya yun ang Anyway, ito yung napag-uusapan natin. Napag-uusapan lang po natin na definitely sa mga susunod pang mga araw, linggo at buwan, marami pang mga changes na mangyayari. And definitely, kung ako ang tatanungin ninyo, kung ako nasa poder ng kapangyarihan, ang pagtutuunan ko ng pansin, itong problema natin sa pandemya. Yan dapat. Di ba? Kahabag-habag yung ating mga kabayan, nakikita na nasa mga pasilyo na lang ng ospital. Yung iba nasa tent lang, hanggang sa malagutan na lang hininga. Sinasabi kasi ng department, wala yung variant na yan, Delta variant, wala yan. Relax lang, inhale, exhale. O hindi ba? Siguro naman naulinigan yung sinabi ni Ginoong Duque during those times. Sinigundahan pa ni Berhere. There's nothing to worry about. We're still waiting for the mula sa genome ganito, ganyan. Ang inaasahan po ng ating mga kabayan dito, maagap dahil siyempre, saklaw nila yan Sila yung nasa kagawaran ng kalusugan. In fact, nung isang taon pa, doon sa unang bahagi pa lang, di ba, natatanda nun ninyo, 2020, nung kasagsagan yan, Marso, pumasok na yan, Marso. Pebrero, wala pa Marso. Yan, ito, dumating na yung Abril. Ilang piraso lang ang meron. Ano sinasabi ni Duque? Wala natin intindihan. Everything is under control. Ayan na. Na-control nyo ba? Hanggang sa nag-create na ng Interagency Task Force. Ano nangyari naman dito sa Interagency Task Force? Kanya-kanya sila ng pasikat Kanya-kanya sila ng grandstanding. Anong mga pinagtuunan ng pansin? Kung ano-ano. Puro pagkakagastosan. Alam naman nila na hirap ang mga Pilipino nung mga panahong yun. Maraming nangawala ng trabaho. Di ba? Pati yung mga pinagdiskitahan nyo, nagmumotorsiklo. Pagkatapos, pinagastos nyo lang ng 1,800 o 2,000 mahigit para doon sa shield, sa motorsiklo, ilalagay nila doon. Pagkatapos, hahanapan nyo pa ng birth certificate o marriage certificate. Yun ang nakakalungkot Yung ating technical director, nasaan si Gian? Yan. Maglalagay tayo ng rito at yan. At para medyo hindi maubos yung yan. Ayan. Para dito lalagay natin ng yan. Yan. Okay. Ayan. Okay lang yun? Okay. Sa ating pagpapatuloy, we have bilis ng oras. 24 na minuto na. Ayun ulit. Umulit na naman. 24 na minuto na. At 28 segundo lumilipas sa oras na alas 4 ng hapon. Mag-iiwan ho ako ng tinatawag na katanungan sa ating mga kababayan. Nasa sa inyo po kung gusto nyo tugunin sa pamagitan ng inyong partisipasyon. Ang katanungan ko po, ito po. Ano ho ba ang dapat pagtuunan ng pansin itong ating nasa poder ng kapangyarihan? Pandemya o politika? Yan. Di ba? Ano sa tingin ninyo? Dapat ba nilang ang pagtuunan ng pansin?
Itong maruming laro ng politika o pandemya para sa kaiaayos ng ating mga may sakit na kababayan na dinapuan itong COVID infection. Ha? Ano sa tingin ninyo? Ha? Hinahamon ko yung ating mga kabayan na talagang nagpa-participate regular dito sa ating digital broadcast platform, dito sa Broad Streamcast Communicators. Kung hindi man kayo makapag-participate, mag-click lang ho kayo, mag-thumbs up, no? Kung kayo sang-ayon, kung pandemya ang gusto ninyo, malaman lang natin. At kung politika ang gusto ninyo, malaman din ho natin. Yung iba ho kasi talaga nakatugay-gay lang, nanonood lang, walang masabi. Basta nakatugay-gay lang sila, nakamonitor lang, nakatingin lang, di ba? Hindi natin alam, parang nawala na rin na yata ng lakas ng loob. Alam mo niyo, napakainam ho kasi, no? Sa isang demokratikong bansa, napakainam na medyo maging buo ang loob natin, lalo tigit dito sa kinakaharap natin mga problema. Hindi po pwedeng ipagkibit balikat lang, hindi po pwedeng ipagwalang bahala, hindi po pwedeng baliwalain, hindi po pwedeng isa-isang tabi. Yan ang totoo niyan. Kung tutusin, dapat at marapat lamang po na magkaroon ng tinatawag na affirmed stand. Yung ika nga'y permis sa katatayuan itong ating mga kabayan. Lalo tigit kung ang maglalaro sa kaisipan ng ating mga kabayan positibo para sa ikaayos ng ating mga kabayan na talagang nagkaroon ng impeksyon na COVID-19. Napakahirap po kasi. Sa totoo lang, napakahirap na magkaroon kanyang ganyang karamdaman. Ito naman marami na mga health experts na nagsasabi sa atin. Uulitin ko yung sinabi nila noong nakaraan. Uulitin ko. Nung second quarter ng last year, 2020, sabi nila magpapalabas daw sila ng tinatawag na announcement o pronouncement itong Department of Health kung kung na-flatten yung curve. Biruin mo, napansin niyo, panay labas sa television nito si Yusek Vergere. Di ba? Wala naman sinasabi. O, di ba? Ganon din si Ginoong Duque. Wala sinasabi kung na-flatten na yung curve. Samantarang puro mga nasa larangan ng medisina yung nagtatanong. Mga nasa larangan ng medisina yung nagtatanong kung na-flatten na yung curve o hindi pa. Kamot na lang sa ulo yung mga doktor yung mga health experts natin. Kamot na lang sa ulo. Si bakit ba bumitaw itong si Ginoong Dr. Tony Liachon? Bakit siya bumitaw? Di ba? Naging consultant niya ng, di ba? Ba't bumitaw? Dahil meron siyang firm stand na hindi pakikinggan itong mga nasa poder ng kapangyarihan. Masasapawan sila Ayaw nila nun. Ayaw nila nasasapawan. Sino ba yung binabanggit ko dito nung una pa lang? Na isang miyembro ng gabinete na may prinsipyo. Di ba? Wala nang iba. Si Ernesto Pernia lang po. Ang ating Economic and Planning Secretary. NEDA. Yung iba wala na Talagang pakapalan ng muka. Talagang kapitukunan sa pwesto. Kaya, yun ang nakakalungkot. Ayan. Ang unang sumagot, si Ma'am Mercy Ong. Thank you so much sa inyong sagot. Para sa kanya, pandemya. Para sa ikabubuti ng lahat. Ibig sabihin, pandemya ang dapat pag-ukulan ng ating mga nasa poder ng kapangyarihan, hindi politika. Okay? Sino pa kaya ang meron lakas ng loob? Buti pa si Ma'am Mercy, buo ang loob nito Ito kayang si Sammy, maasinta kaya niya? Si Sammy Gabot, maasinta kaya niya kung anong gusto? Kung mas pabor siya doon sa anong dapat asikasuhin? Kuya Sammy, makinig ka Anong dapat asikasuhin itong mga nasa poder ng kapangyarihan? Yung problema sa pandemya o ang maruming laro ng politika? Yan, okay? Tingnan natin kung masasagot ni Kuya Sammy kung buo ang loob niya. Asintado yan. Si Kuya Alex Aquino,
Si Kuya Alex Aquino, tingnan natin. Si Kuya Alex nasa ano kasi ito nasa parang Marikina. Pero hindi, sasagot naman ito. Sasagot ito. Kung ano man yung pwede niyang itugon. Yun lang naman ang tanong natin sa ating mga kabayan. You can participate, you can do a lot of adjustment. Ngayon, kung mayroong komentar, mayroong kayong komento, o mayroong kayong opinion o pananaw, pwede niyong idugtong. Para sa akin po, pandemya ang dapat pagkukulan pansin ng ating mga nasa poder na kapangyarihan. Sa dahilan po na ganun ganyan. Para sa akin po, yung maruming laro ng politikang gustong nating pag-usapan, itong mga nasa poder na kapangyarihan para makapamili tayo ng ano. Ganon, nasa sa inyo po yan. Kung anong gusto ninyo na idugtong bilang opinion at pananaw ninyo. We have to respect each other's opinion and what do you call this? Point of view. Yan. Okay? Yan. Marami ho kasi ang ika nga nagsimula pa kanina, marami na nag-participate, kaya lang biglang nanood na lang sila. Si Hanilet Peñas Cosas, nasa Canada yan. Si Ma'am Angelica Paz, palagi ko nasa office yan, overtime. Si Kuya Charlie Fry, medyo busy yan. Nag-upload yan marahil at this point. Ayan. Si Ma'am Leonora Rose Morales, yan, nag-participate na kanina yan. Ayan. Si Asintado, biglang nawala. Ayan. Ayan, okay. Ayan. Sabi ni, ayan. Si Charlie Price, sabi niya, yung old sexy pictures ni Yorme yung inaatupag. Sino matupag niyan? Si Harry Roque. Si may ano rin yun may parang bumabali rin ng nun, hindi ko malaman kung berde rin ang dugo nun Hulaan nyo pa kung sino ang berde ang dugo dyan sa miyembro ng gabinete. Ayan. Okay. Jesus Mario Joseph. Ayan, si Kuya Charlie Fry, buwan loob Yung old sexy pictures ni Yorme ang inaatupag. Ay, nako, Jesus Mario Joseph. Pero mo, imbis na pag-ukol ng pansin, di ba? Katulad nung, actually, lumabas na itong balitang ito Lumabas na itong balitang ito. I think that was 2-3 days back. Tama ba? Mga 3 araw na nakalipas na medyo napansin na parang ayaw papusturo, parang ayaw papormahin itong si Yorme. But the problem, nagkamali ang DILG siguro, definitely, hindi naman kikilos siya kung wala nag-aatas, kung wala nag-uutos. But the problem, mali yung pagkilos, mali yung formula, mali yung strategiya. Pero mo, ng PEDSA 2018, hindi pa sa alkalde nun ng Maynila. Si ERA pa. Dapat naka-address yan kay ERA. Di ba? Yung pinagtataka natin doon sa anak ni Reco Mechaberry, yung anak niya yung dyan ang naging pasimuno dyan. Tapos biglang mag-apologize, magsusorry. Itong si Jonathan Malaya. Naka-damage na kayo Di ba? Naka-perwisyon na kayo Di ba? Yun ang nakakalungkot. Kaya dapat maging maingat. Di ba? Kung halimbawa sa inyo gawin yan, anong magiging reaksyon nyo? Kayong lumagay sa pwesto nitong si Mayor Isko Moreno. At pagkatapos si Mayor Isko nandyan sa DILG. Anong magiging reaksyon nyo? Di ba? Mapipikon din kayo nang wala sa lugar. Hindi ba? Dapat itong mga ito, pinag-aaralang mabuti bago kayo magpakawala ng circular, memorandum, o yung tinatawag na mga bagay-bagay na sensitibo para sa isang opisyal, mapa-local man o mapa-national, dapat pinag-aaralan yung mabuti. Anong po pwedeng maging implikasyon nito? Saan pwede ma-attribute ito? Dapat titignan nyo ng mabuti ng ganon.
Halimbawa nagkaroon ng implication sa ganito ganyan, o di ba? Ano yan, di ba? Oh. Sandali po at magbibigay muna tayo sa ilang hanay ng mga paalala, ha? Sandali po. Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataporma sa digital broadcast. Mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, Jerry Arroyo Acuno, ang sandigan salamat ng sa pag-like sambayanan na isa ka na sa mula sa BSCC walang family. labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Opinyon at pananaw. Ito ang palatuntunang maghahayag ng mga mapagbuong opinyon sa mga pangunahing issue at pambansang usapin. Maglalahad ng mga konkretong pananaw para sa sambayan ng Pilipino. Opinyon at pananaw. Kasama ang inyong kapanalig at abang lingkod, Tony Salaw. Opinyon at pananaw. Okay. Papatuloy tayo at we have 31 minutes and 44 seconds ang siyang lumilipas sa oras na alas 4 ng hapon. At sa ating pagpapatuloy, doon sa mga minamahal natin mga kabayan nagtatanong, may nakapo na, medyo namamalat na raw tayo. Nandibago lang tayo. Dahil we are trying our very best to be of public service, no, sa ating minamahal na mga kababayan as much as possible. Ayan. Okay. Meron pa ho tayong meron pa ho tayong nais ibahagi, Merong grupo ng mga eksperto sa bakuna sa bansa ang sumang-ayon na itong mga bata at mga teenagers ay kinakailangan na huwag muna ibilang doon sa COVID-19 vaccination program sa kabila ng ikangay banta ng Delta variant. So, kaya ganito marahil, baka hindi pa appropriate for them na magkaroon ng itong bakuna nitong COVID-19. Okay? And at the same time, dapat din bang bakunahan ng COVID-19 ang mga bata? Yung katanungan, sa gitna raw ng pagdami ng mga kabataang tinatamaan, pag-uusapan yan mamaya meron hong ilalabas na patungkol diyan. Okay? Ipinaliwanag ko nitong si Vice President Leni Robredo na kanyang kung bakit niya nireject at tinanggihan itong proposal nitong aspiranteng si Senator Ping Lacson na nagnanais tumakbong presidente na pag-isahin ang oposisyon. Sinabi naman ni Robredo maaga-aga pa na itong unification plan nire-require dito ang opposition candidates na mag-file ng kanilang certificates of candidacy pagkatapos eventually magwi-withdraw kapag yung frontrunner ang lumutang na sa survey. Di ba? Nagiging maingat lang si BP Robredo kaya wag sasama ang loob nitong si Senator Ping Lacson. Okay? Mas mabuti na yung maingat dahil alam mo nyo, kadala-dala itong takbo ng politika Di ba? Walang iniwan yan doon sa di ba? Natatandaan ho ba ninyo? Ang nag-file ng PDP laban para sa presidential, alam niyo ba kung sino? Hanggang ngayon, Yusek yan sa DILG.
Oh, 'di ba? Yung nakasasakop ng barangay. Oh, sino 'yan? Oh, taga Pasay. ah, oh, si Bobot Dino. O, di ba? Pagkatapos nung malapit na, ipinasa yung ang pinatakbong presidente, si Duterte. So, yun. Marami na biglaanan. Kaya maraming naisahan. Okay? Aha. Yun. Sinasabi pa ni Vice President Leni Robredo, itong kanyang kahilingan sa pamahalaan na dagdagan yung daily vaccination target sa milyon dahil nga dito sa pagdami ng COVID-19 cases sa bansa. Karamihan dito ay mga Delta variant. Okay? Yan. Yan, okay. Sinabi pa niya na beyond numbers and personal convenience, Vice President Leni Robredo stresses her obligation to weigh all possible options for 2022 elections with the future of the country at stake. O, di ba? Yan ang dapat. Hindi basta-basta susugod na lang. Wala namang plano. O, di ba? Ano ba yung mga plano dito sa Hindi ba chiwari-wari-wap din yan? Sinasabi ni ang natatandaan ko, sinabi ni Ping Lacson sa isang interview sa television, nakalubog na yung pako dyan. Baka mamaya, ngayon nasa tuhod na, hindi na raw siya pwedeng umatras. Ang problema nga, kapag medyo lumutang na sa survey, lumutang na kung sino yung doon ka ulit. O, di ba? O. Sinasabi na hindi natin inaalis yung tinatawag na minsan tinitira din daw nila si Presidente pag kami mali, ganito, ganyan. Sa umpisa lang, pero may cambio rin kayo ni Tito Soto, di ba? O, may cambio din kayo. Kaya kumbaga sa joke lang yun di ba? Pwede ba yun? Mga pinagpipitaga na kayo mga lawmakers from the Senate of the Republic of the Philippines. Tapos ganyan. Ito yung sinasabi Majority of 252 COVID-19 patients admitted to a COVID-19 treatment center in Caloocan City are unvaccinated. Yun ang sinasabi ng Chief of Hospital. Unvaccinated patients comprise of 71% of COVID-19. Yan. Biruin ninyo, sa totoo lang, yung tinatawag natin na para makamit mo yung herd immunity, dapat nasa 75% na vaccinated na yung ating mga kabayan. Nasa 110 million tayo ang ating populasyon. Wala pa yata sa 10% o 15% ang nababakunahan. Pahinto-hinto kasi yung dating ng bakuna at hindi pa all accounted for. Pinapayo nga natin nung araw pa, di ba sinasabi natin, dapat ilista yung mga bakuna na binili ng gobyerno o donasyon. Yan, para at least kwentas klaras. Hindi nga natin malaman kung saan napunta yung budget para dyan. Inaprubahan ng ating kongreso yan, di ba? Meron pa tayong loan. Sinasabi, maraming pera, asan? Nakabili ba? Ba't kinakapos? Aasa ba tayo na lang doon sa tinatag na donasyon? Hindi lang naman ng Pilipinas, marami pang mga bansa ang dinadala ng Estados Unidos ng bakuna. Di ba? Yan dapat medyo isa puso't isa isip yan, itong mga nasa poder ng kapangyarihan. Okay? Dito lang sa Bataan Province, merong 34 na Delta variant na kaso. At lumaganap ito, kumalat itong infeksyon at natrace ito doon sa manggagawa sa isang construction company. Ito yung sinasabi ng pamahalaan. Maliwanag yan. Kaya ang pinagtataka ho natin dito, yun, sus Mario. Anyway, ito na naman may panibagong pasok na figure Hindi na tayo umalis sa 8,000. Yung infected po, nadagdagan ho tayo ng 8,560 na mga bagong kaso. Okay?
So, meron ng kabuang total na 1,676,156 dahil nga nadagdag itong 8,560 at na may nadagdag ho na 92 na mga nangamatay kaya umabot na ho ng 29,220. Ang nakarecover po ay umabot na 1,567,920 dahil mayroon nadagdag na 7,764. Ulitin ho natin yung nagkaroon ng COVID infection ngayon, araw na ito, 8,560. Maliwanag. Okay. Reglado. Ayan. Okay. Okay, sa ating pagpapatuloy, ayan, gusto nating i-acknowledge yung iba pa rito. Nasaan na iba? Ayun, okay. Okay. Sino ba yung ano? Ayan. Pandemya po ang Benjamin dapat, sabi Alejandro, ni- salamat sa pag-like sumagot na isa si ka Ma'am na sa Angelica Paz, BSCC family. Doon sa katanungan natin, ano bang dapat unahin itong mga nasa poder ng kapangyarihan? Pandemya ba o maruming luro ng politika? Ang sagot ni Angelica Paz, pero nauna sa kanya si Ma'am Mercy Ong, no? Sabi ni Ma'am Mercy Ong, para sa kanya pandemya para maging maganda yung takbo ng bansa. Para kay Ma'am Angelica Paz, pandemya po dapat pagtuunan ng pansin muna. Sir Tony, paano kung Paano kung mawala na ang mga bobotante dahil na biktima ng COVID? Mawawala na rin po ang politika. Dapat alagaan ang mga mamamayan. Tama po, ayan. Oh, ayan, okay. Si Kuya Jerry Acuno, nanonood siya. Ayan. Thank you so much for watching, Kuya Jerry. Ayan. Hindi pa sumasagot eh. Si Kuya Sammy Gabot doon sa katanungan natin. Yung katanungan kasi natin, kung anong mas papaboran nila. Ang dapat bang maging hakbangin itong mga nasa poder ng kapangyarihan? Ang pagtuon ng pansin? Pandemya ba? O maruming laro ng politika? Di ba? Politika yung binabalandra nila ngayon. Hindi nila inaasikaso yung pandemya. Kaya dumami ng ano. Kuya Roger Mercado, yung aking idol, nanonood siya ngayon. Thank you so much for watching. Thank you so much for viewing in. Yan. Hindi siya makapagbigay ng komento eh. Ayan. Okay. Yan. Thank you so much. Yan. Mabibilang ho natin sa daliri talaga yung active dito sa ating isinasagawang pagsasampapulit. Pero magkaganon man, nagpapasalamat po tayo ng marami doon sa mga nagpa-participate sa kadahilanan po na talagang aware sila with what's going on dito sa ating bansa. And not only that, siyempre, aside from what we call this, yung awareness, dapat well-versed na rin tayo doon sa mga nagiging statement, yung mga nagiging pahayag nitong mga nasa poder ng kapangyarihan. Malalaman natin kung ito ay kasinungalingan o nag-grandstanding lang o nagpapasikat lang o nagsisip-sip lang. Di ba? Siyempre, karamihan yung mga nag-ano yan, nag-aambis yung tumakbo sa 2022. Mapansin lang sila nung kanilang mga pwedeng maging sponsor, di ba? Hindi yun eh. Huwag na natin isipin yun. Ultimo yung iniisip nyo magiging sponsor ninyo, ang pinagtutuunan ng pansin yan, ang tungkol sa pandemya dahil sila hirap din. Bakit? Siyempre, nasa larangan ng pagninegosyo yan. Di ba? Negosyo. Di ba? Siyempre, kapag yung negosyo, apektado nitong pandemya, paano ka makapag-contribute dyan? O, paano ka makikibahagi? Paano ka makapag-dole out dyan sa mga ambisyosong politikong yan? Di ba? O, dapat, ang asikasuhin muna, pandemya. Maliwanag yan. Pandemya muna. Bakit? Importante yan eh. Importante. Hindi po pwede unahin nyo yung maruming laro ng politika. Ibiruin nyo, kailan lang, di ba? Nagpakalat ng mga tarpaulin. Sus Maria Santissima. So,
Nakabalandra. Ano ibig sabihin nun? Oh. Sabihin natin, siyempre, ikakailala, wala akong kinalaman dyan eh. Oh. Pero ang mastermind doon, taga-Pasay. May printing yun eh. Oh. Yun ang mastermind doon para makapagsip-sip lang. At siyempre, para may makuhang account doon sa mag-aambisyon para sa 2022. Oh. 'Di ba? Mautak na negosyante. But the problem, hindi niya iniisip yung kapakanan ng bansa. Pansariling interest ang iniisip niya. Walang iniwan doon sa mga trapo, mga traditional politicians. Puro pansarili. Walang iniisip niya na para sa ikakaayos ng bansa. Walang malasakit yung mga yan. Kaya nakakalungkot. Oh. Kaya anyway, mga kaibigan, iisa-isahin ho nating i-acknowledge yung ating mga nag-participate mula pa kanina, no? Si Hanelet Peñas Cosas, Sammy Gabot, ganon din si Ma'am Leonora, Angelica Paz, si Kagawad Adriano Ding Santos, yan. Nasa Canada si Ma'am Josephine Roquero, mula dyan sa Tansa Cavite. Charlie Fry, thank you so much. Yan, si Ma'am Mercy Ong mula dyan sa Caloocan City. Thank you so much, Ma'am Mercy. Yan. Nawawala sa sirkulasyon si Melito, militante. Ayan. Si Sammy Gabot, nakatugay-gay lang eh. Yan, nakatugay-gay lang. Si Jerry Acuno, nag-check-in na rin. Nag-participate. Thank you so much. Yan. So anyway, mga kaibigan, tayo po medyo unti-unti na muna magpipinid ng tabing, pero bago yan, ulitin lang ho natin, kapag Sunday program, meron na ho tayong Sunday program, yung alas 8 hanggang alas 9:30, ito po yung usapang batas sa pamagitan po nila Attorney Raul Creencia, si Attorney Edwin Carillo, at si Attorney Gladys Velasco. Buti memoryado ko pa. Kasunod yan, alas 9:30 hanggang alas 11 ay si Bong Finisa dun sa Only Business Talk. At pagkatapos susundan yan yung kantang halian ni Ma'am Lilian Gabriel, no? Hanggang alauna. Alas 11 hanggang alauna. Alauna hanggang alas 2 si Erwin Corpus sa Aria. At pagkatapos susundan ni Kuya Ray Mendoza doon sa palatuntunang ang nakaraan. At pagkatapos ni Kuya Ray Mendoza, sino ba yung susunod dyan? Alauna, alas 2, alas 3, alas 2 hanggang alas 3, alas 3 hanggang alas 4. Yan, may mga kasunod pa yan eh. At pagkatapos nun, nandyan na rin si Ma'am Cora Alma de Leon, no? Hindi na, pag Sunday wala siya. Si itong Insurrectos band, live band yan, yung 3 to 5. And then 5 to 7, sila Charlie Fry, and of course si Ma'am Camille. And then 7 to 9, si Kuya Joey Ortiz. And then yung 9 and all the way hanggang 12 midnight ay si Marco Remulla. Okay? So mga kaibigan, magpipinid na muna tayong tabing. Sa ngalan po ng lahat, thank you so much sa ating mga naging technical directors, si Gino Salaw at si Gian John Salaw Esmilia. Thank you so much sa pagagapay dito sa ating pagsasimpapuwid ngayong araw na ito ng Martes, 10 sa buwan ng Agosto. Sa ngalan po ng Sambayan ng Pilipino, ito po naman ang inyong abang lingkod, Kuya Tony Salaw, nag-iiwan ng mga katagang ang maglingkod sa karamihan ay maipagkakapuri ng bawat nilalang. Isang makabuluhang hapon, Inang Bayan. Opinyon at pananaw. Ito ang palatuntunang maghahayag ng mga mapagbuong opinyon sa mga pangunahing issue at pambansang usapin.
sa isang lahing malaya. Marangal, matapat, payapa, di ka dapat maparipara. Ngunit anong nangyari sa dangal? Pati pangalan sinugal Tampo na kaya tayong buko tayo. para lamang magkamay hanggang sa maging pusakan. Saan yung anit? Maaari pang magbago kahit san ka man patungo. May daang pabalik sa tama kung saan ka nagmula. Maaari pang magbago kahit san ka man patungo. May daang pabalik sa tama kung saan ka nagmula. Isang laging malaya, matapat, marangal, payapa. Ngayon na ang simula, isang laging may laya, matapat, marangal, dakila. Dito tayo nagmula, dito rin magsisimula